Mang Lando, punta ka ulit dito sa bahay. May ipapayos ulit ako. May tumutulo na naman kasi. At kailangan mapasakan mo ulit ang butas. Ang madalas na sinabi ko kay Mang Lando, ang tubero naming kapitbahay, na madalas na tinatawag ng mister ko, para ayusin ang mga leak sa tubo sa bagong bahay na nilipatan namin. Dati ay ayaw ko sa bahay na ito dahil sa maraming sira sa dingding, maging ang mga pintura ay pangit. Pero nang makilala namin ang kapitbahay namin ni si Mang Lando at laging kausap na mister ko at pinagkatiwalaan niya na siyang gumagawa sa nilipatan namin, ay napanatag na rin ako. At hindi lang yun, dahil sa magandang serbisyo na ibinibigay ni Mang Lando ay natutuwa ang mister ko. Pero hindi lang ang mister ko ang labis na nasisiyahan, ako rin ay masayang masaya kapag pumupunta si Mang Lando sa bahay para kumpunihin ang mga sira at mga butas sa bahay na kanyang sinasalpakan ng kanyang dalang gamit. Dahil sa pagiging mahusay na tubero ni Mang Lando, nanatili akong maligaya, lalo na kapag wala ang mister ko at si Mang Lando ang gumagawa. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! Ako si Hilda, 32 years old. Dati nakatira kami sa bahay ng biyanan ko. Simula nang magsama kami ng asawang kong si Esmael, wala naman akong problema sa mga biyanan ko dahil mababait sila at ayaw nga kami paalisin doon sa kanila. Kaya lang ang mister ko ay gusto talagang magsolo kami para raw matuto na kami sa buhay. Mga anak, bakit pa kayo aalis? Maluwag naman dito, saka kami lang dito ng daddy ninyo. Ang tanong sa amin ng aking biyanan na babae. Mami, si Esmael po ang may gusto. Kung ako lang ang masusunod ay ayaw ko umalis dito. Sabi ko sa mami ni Esmael, Mami, hayaan mong matuto kaming mag-asawa sa pagiging magulang. Tutal na turuan mo na kami kung paano. Mas maigi na ma-apply namin ang personal na hindi ka namin nakikita, sabi naman ng mister ko, habang nakayakap sa mami niya. Ang mami at daddy kasi ni Esmael, pareho ng senior citizen, dating employee ng gobyerno ang mag-asawa at sa ngayon retired na sila, pareho at wala na halos silang pinagkakaabalahan, kaya masaya sila na nandoon kami sa poder nila. Wala talaga akong masabi sa mami ni Esmael dahil simula sa pagbubuntis ko hanggang sa panganganak ay todo alalay talaga siya sa amin. Kahit nga si financial ay nakasuporta pa rin sa amin, kaya nga habang nandito kami sa bahay nila, ang sahod ng mister ko ay halos hindi namin nababawasan dahil sagot nila lahat ng gastusin namin, kahit na ang grocery na para kay baby. Ang mister ko naman ay maganda rin ang trabaho, kaya lang lagi ito nasa field. Team leader kasi ang mister ko ng isang telecom company at sila ay nag-i-install sa mga bagong tayong building, kaya minsan malayo ang assignment niya, minsan 2 linggo o 1 buwan bago ito umuwi, kaya lang dahil sa nakikita ng mister ko na parang nakasandal lang kami sa mga magulang niya, naghanap ito ng bahay. Sa akin ay wala naman problema. Dahil kahit saan kami tumira ay sanay akong makisama sa mga tao. Dati rin akong nagtratrabaho bilang receptionist sa isang 5-star hotel. Kaya lang nang mabuntis ako, ay pinahinto na ako ng mister ko, at hanggang makapanganak ako, hindi na ako bumalik. Isa pa, wala rin mag-aalaga sa baby namin, at okay rin sa akin, na umalis kami sa bahay nila. Bago pa ako tuluyang magkasala sa mister ko, saka isa pa napakabait ng mami ni Esmael sa akin, kaya hindi ko kaya nagawin iyon, kahit na ang totoo ay, muntikan na akong bumigay sa daddy ni Esmael, si daddy kasi kahit 62 years old na. Matipuno pa rin ito, at makakatakbo pa ng ilang kilometro, dahil araw-araw ito naglalakad-lakad sa loob ng subdivision. Hindi halata sa kanya ang edad niya. Mababakas mo rin sa mukha nito na gwapo ito noong kabataan niya, na halos kamukha naman ng mister ko. Pero magkaibang magkaiba sila.
Very smart at maliksi kasi si Daddy kaysa kay Ismael. Mataba kasi si Ismael, palibhasa, hindi nakaranas ng hirap at sunod lahat ng gustong kainin dahil parehong may maayos na hanap buhay ang mga magulang ni Ismael. Si Ismael naman, laging nakaupo, laging nasa harap ng laptop niya, kaya naman, kahit 2 palapag lang ng bahay namin ay hinihingal na agad ito kapag umaakyat, hindi tulad ng daddy niya, na kahit ikutin pa niya ang subdivision namin. Hindi man lang kinakitaan ng pagkapagod, Hilda. Patingin nga ng apo ko, nang mailibot ko naman dyan sa labas, ang madalas na sinasabi ni daddy sa akin, habang karga ko, ang baby namin, sabay na kukunin ito sa akin. At doon sasabay din ang kanyang Hokage moves, na pasempleng pagdikit ng kamay niya sa akin. Noong una, ay inaakala ko lang na hindi sinasadya, kaya nakangiti pa ako kapag kaganon, pero iba pala ang inaakala ng aking biyanan. Naakala niya ay nagugustuhan ko ito, kaya hindi ko siya sinasaway, kaya sa palaging ganon na ginagawa niya ay hindi ko na namamalayan na nagugustuhan ko na ito. Dahil na rin siguro sa miss ko rin ang mister ko, dahil sa minsan lang itong umuwi. At pag uwi nito, ay magpapahinga lang ang gagawin, matutulog lang ito maghapon. Ayoko naman na istorbohin siya, dahil alam ko naman na pagod ito sa trabaho niya, at si daddy na ama ng mister ko ang lagi ko nakakausap. Lalo na kapag wala si mami na asawa niya, madalas kasi ito sa simbahan, lalo na kapag linggo, kaya naman madalas ay kaming 3 lang sa bahay. Kasama ang anak namin ni Ismael na 1 taon, kaya kapag ganun, ay may kaba ako na hindi ko maiintindihan na parang bang hinintay ko rin ang ganung araw. Pero alam ko na mali, kaya umiiwas ako. At tama rin ang desisyon ni Ismael na magbukod kami ng tirahan. Mahal, baka sa next week pa ako makauwi ulit. Sa Bataan kasi ang assignment ko. Saka naubos na rin ang mga leaves ko, kaya tiis muna ako ngayon. Ikaw na muna ang bahala dito. Tingnan mo na rin ang 2 matanda, ang bili ni Ismael, bago ito tumulak papuntang Bataan para sa bago niyang job site. Ako naman ay kinakabahan dahil may iwan na naman ako dito at malamang ay kami na naman dito ni daddy maiiwan. Hindi ako natatakot na kami lang sa bahay. Ang kinakatakot ko ay baka hindi ako makapigil at mapatulan ko si daddy. Ang ama ng aking asawa ang kwento. Kasi ni mami ay palekero daw ito si daddy noong bata pa. Kaya lang daw ayaw niyang masira ang pamilya nila at sa pakiusap rin daw ng mga anak nila. Kaya pinapatawad niya si daddy. At isa raw sa pinakamasakit na ginawa ni daddy ng patulan nito ang katulong nila. Kaya naman simula raw noon ay hindi na sila nagkumuha ng kasambahay. Pero nang magkaedad na raw ito ay nagbago na. Kaya naging panatag na raw sila kay daddy. Kwento pa ni mami na sa tingin ko ay totoo nga. Kita rin kasi sa mga lumang larawan ni daddy na gwapo talaga ito. At kahawig ng isang sikat na artista noon. Mabuti naman at nakalipat na rin tayo. Kahit paano ay matuto na tayong maging magulang sa anak natin kapag nasa bahay kasi tayo. Si mami pa rin ang nasusunod ang sabi ng mister ko nang makalipat na kami ng bahay. Malayo sa bahay ng mga biyanan ko. Ibig mong sabihin Ismael titira na agad tayo dito. Para naman pinag-iwanan na ng panahon itong bahay. Parang sira-sira na ito. Okay lang yun. Paunti-unti ay ipapaayos na natin, kasya naman magbayad tayo ng renta. Dito libre lang na pinapatira tayo ni na tita, saka baka kalaunan ay ibigay na sa atin ito, dahil wala naman anak si na tita. Konting ayos lang at pintura ay magiging maganda na ito, sabi ni Ismael. Paano na lang kapag nasa trabaho ka, kami lang dito ng anak mo, nakakatakot naman dito. Sabay pasok ko sa banyo at nakita ko na patuloy na tumutulo ang gripo. Halatang sira ito. Mas maganda nga yan, mag-umpisa tayo sa wala para matutunan natin ang magsarili. Saka wag kang matakot, may mga kapitbahay naman tayo dito. Magtatanong-tanong ako dito kung sino ang marunong gumawa ng bahay. Sabi pa ni Ismael, sabay na labas ng mister ko at nakita ko na naglalakad ito sa may labas ng gate. Ako naman ay tumuloy na sa kwarto na dala ang mga gamit ni baby. Dito na lang po ninyo ilapag, sabi ko sa tauhan ng truck na inarkila ng mister ko na tumulong sa amin sa paghahakot ng gamit.
na ipinalagay ko sa may pintuan ng bahay. Pansin ko kasi na simula sa bahay ng biyanan ko, panay ang tingin sa akin ng driver ng truck. Kaya umiwas na lang ako, kaya lang lalo pang lumakas ang loob nila. Natingnan ako, nang lumabas si Esmel, hindi naman ako nagagalit na tinitingnan dahil sanay naman ako sa mga tao nakatingin sa akin. Noong nagtatrabaho pa nga ako, hindi lang isang tao ang nagsasabi sa akin na maganda ako. Halos araw-araw, laging may nagsasabi sa akin ng ganun, kaya nga nilagay ako ng boss ko sa front desk ng lobby ng hotel. Kahit saan nga kami magpunta ng mister ko, ay napapatingin talaga ang mga lalaking nakakasalubong namin sa akin. Alaga ko rin kasi ang katawan ko. Kahit na may anak na ako, hindi rin ako tumaba. Tulad ng ibang nanganak, nasususot ko pa rin ang aking maigsing mga damit. Sabi ng mga kaibigan ko, walang baka sa katawan ko nang mabuntis ako. Kaya nga ang mister ko ay lagi ring gigil sa akin kahit na matagal na kaming nagsasama. Kaya lang, nakakainis lang kapag gigil na gigil siya. Dahil napakabilis niya matapos, samantalang ako ay nagumpisa pa lang na umiinit sa eksena. Kaya ang ending, siya lang ang masaya at sarap na sarap ang tulog. Samantalang ako, gising na gising at hindi mapakali. Mabuti na nga lang at may anak na kami. Dahil nalilibang na ako, ilang taon na rin kasi kaming nagsasama. Pero after ko mag-edad ng 30, doon lang nabuo ang anak namin. Mahal, may nakilala ako dyan sa kapitbahay natin, si Aling Marta, at ang swerte natin, dahil ang asawa pala niya ay tubero, pero marunong rin daw itong magkarpintero, all around daw. Kakausapin ko nga sana, kaya lang. May pinuntahan raw na bahay para mag-ayos ng sirang mga tubo, kaya iniwanan ko na lang ang number mo, para ikaw ang kontakin, lalo na kapag wala ako. Sa kamukha naman mababait ang mga kapitbahay natin dito, kaya hindi magtatagal. Ay masasanay rin tayo dito, ewan ko. Basta ako, parang ayaw, saka maninibago talaga ako. Doon kasi sa bahay nila, pag-aalaga lang ang gagawin ko sa anak namin. Dito ay halos buong gawain sa bahay ay akin, saka paano na lang kapag wala ang mister ko. Pag-iisip ko pa, habang nag-aayos ng mga gamit namin sa kwarto, tao po, ang mahinang boses na naririnig ko sa labas ng bahay, kaya agad akong lumabas. Nakita ko sa may pintuan ang isang may edad na babae at may katabi itong lalaki na halos kaedad rin niya. Nandyan po ba si Esmel? Tanong ng babae. Nandito po. Sagot ko naman, tatawagin ko sana ang mister ko ng Aling Marta, kayo pala. Pasok po kayo, sabi ni Esmel, sabay nalapit ng asawa ko, at yaya sa dalawa, pumasok naman ito. At umupo sa silya, siya ang asawa ko, si Lando, tubero siya. Minsan naman karpintero, siya na lang ang kausapin ninyo sa mga ipapagawa ninyo. Sabi pa ng babae, Kuya Lando, ako pala si Esmel. Ang misis ko si Hilda, pakilala ni Esmel sa lalaki. Ano-ano ba ang mga ipapagawa ninyo? Tanong ni Mang Lando, tara po, ikutin natin ang bahay, at nang makita ninyo, ang pwedeng gawin, agad naman sumama si Mang Lando kay Esmel at pumunta ito sa mailikod ng bahay. Mukhang bago lang kayong mag-asawa. Tanong ni Aling Marta sa akin, medyo matagal na rin po, kaya lang doon kami nakatira sa bahay ng mga in-laws ko. Nagplano na po kaming mag-solo, mabuti yan, alam mo ang pinakamahirap na parte ng mag-asawa ay ang makitira sa biyanan, at makisama dito. Dagdag pa ni Aling Marta. Ako naman ay napangiti lang dahil sa sinabi niya, dahil iyon naman talaga ang totoo na madalas nangyayari sa mag-asawa. Kapag nakikitira sa biyanan, mabuti na lang at hindi ganun ang mga magulang ni Esmel. Kapag may kailangan kayo na makakatulong kami, lagi lang ako dyan sa bahay. Meron din akong maliit na tindahan, kapag may bibilhin kayo, sabi pa ni Aling Marta, Kuya Lando, ikaw na ang bahala dito sa mga gagawin. Diskartehan mo lang kung paano. Sabihin mo na lang sa misis ko ang mga bibilhin at gagastusin. Bukas kasi ay aalis na ako. Bili ni Esmel kay Mang Lando. Kailan ang balik mo ulit? Tanong ko sa mister ko habang nagbibihis ito para pumasok sa trabaho niya. Sabi ko kay sir, kahit sana kada linggo ay makauwi ako. Pero depende pa rin daw sa project.
pero pipilitin ko na umuwi, sabi pa ni Esmael. Pagkatapos nga na lumabas ng mister ko, ay isinara ko na ang pinto namin at nag-ayos na ako ng mga gamit ni baby. Dahil sa kamilang dalawa sa bahay, ay mahabang shirt lang ang suot ko at hindi na ako nag-short. Mainit rin kasi ang bahay. Tanging ang kwarto lang namin ang may aircon, palibhasa medyo luma na at mababa ang kisam. Ilang oras lang nang makaalis si Esmael, ay may kumakatok sa gate. Sino kaya ito? Sa isip ko, habang papalapit sa pinto. Mang Lando, kayo pala. Wala po si Esmael. Pumasok na, sabi ko agad. May binilin kasi si Sir Esmael sa akin kahapon. Kahit daw yung tulo sa may banyo ninyo muna ang gawin, sabi ni Mang Lando. Ganun po ba? Barado nga rin po yung banyo. Pupunta nga sana ako kanina kay Aling Martha para patawag kayo. Sabi ko pa kay Mang Lando at sabay na tiningnan nga ni Mang Lando ang baradong banyo habang gumagawa si Mang Lando. Naisipan ko na panoorin ito. Mabait pala ito at masayang kausap. Alam mo, halos lahat sila dito sa may barangay natin, ako ang gumagawa ng mga sirang tubo, sabi ni Mang Lando. Magkano naman pala ang binabayad sa inyo? Tanong ko naman, kahit magkano, hindi naman ako naniningil ng malaki. Tama na yun. Palit lang sa materyales na nagastos, pero kapag maganda, ang nagpagawa ay libre na yon, sabi ni Mang Lando. Sabay tawa nito, paano pala yan, Mang Lando? Libre na pala pagawa ko. Pabirong sabi ko sa tubero, ay, naman sigurado, para sa'yo libre na ito, baka nga may sukli ka pa. Tapos sabay halos kaming tumawa. Sabihin mo na lang kay Sir Esmael na magpabili ng materyales para sa mga kisame. Para sa sunod na linggo, ay maumpisahan na natin ang paggawa. Magtatag-ulan na pa naman, mahirap na baka may tumulo dyan, bili ni Mang Lando. Bago ito umalis, para kumuha ng tools na gagamitin niya. Hindi raw kasi niya nadala ang liabe tubong malaki. Sige po, sa kapagbalik mo pala, pasok ka lang, baka makatulog na ako. Sinasabayan ko kasi si baby sa pagtulog. Para kahit gabi at gising ito mabantayan ko, bilin ko kay Mang Lando, wag muna i-lock ang pinto. Para pagbalik ko, hindi na kita maistorbo. Wala naman mga tao dito na pumasok sa mga bahay-bahay. Dagdag pa ni Mang Lando, bago ito lumabas. Ako naman ay pumasok. Nasa kwarto, dahil narinig ko si baby na umiyak, dahil sa tuwing gabi ay gising si baby. At si Mang Lando naman ay nagkukumpuni sa bahay namin kapag araw. Kaya naman naririnig ko ang mga pokpok nito sa mga ginawa niya. Kaya hirap ako sa pagtulog. Matiyaga rin itong si Mang Lando at mahusay talaga sa trabaho. Kahit na mag-isa lang ito. Kaya hindi ko maiwasan na humanga sa kakayahan niya. Mahal, hindi pa ako makakauwi ngayon linggo. Rush ang ginagawa namin. Kailangan matapos agad bago mag-open ang building. Ang sabi ng mister ko nang tumawag sa akin muli, wala naman ako magagawa. Mag-iingat ka na lang dyan. Sagot ko sa aking asawa, kayo rin, huwag mo kalimutan na isara ang gate, lalo na gabi. Bili ni Esmael sa akin. Huwag kang mag-alala dito, okay lang kami, saka lagi naman nandito si Mang Lando. Sabi ko kay Esmael, mabuti naman at kahit wala ako, may gumagawa dyan, para pagbalik ko. Konti na lang ang gagawin ko, dagdag pa ng mister ko. Tulad ng dati ay matutulog na muli kami ni baby sa kwarto na kami lang. At medyo nasanay na rin ako na wala si Esmael. Kaya lang kapag madaling araw at malamig ang panahon, masarap pa rin ang may kasama sa bahay. Kaya nga kung hindi kami umalis doon sa bahay nila, baka nadala na ako sa daddy ni Esmael. Kapag madaling araw kasi, pumapasok ito sa kwarto namin at sinisilip ang anak ko. Siguro naririnig na gising ang anak namin, kaya hinahayaan ko lang. Nagtutulog-tulugan na lang ako, pero alam ko na may ibang pakay ito. Mang Lando, punta ka ulit dito sa bahay, may ipapayos ulit ako. May tumutulo na naman kasi at kailangan mapasakan mo ulit ang butas, sabi ko kay Mang Lando. Ang tubero naming kapitbahay na madalas na tinatawag ng mister ko para ayusin ang mga leak na tubo sa bagong bahay na nilipatan namin. Halos sa araw-araw na nasa bahay si Mang Lando, nasanay na rin ako sa kanya, kaya naman parang normal na sa akin na mapatingin ito sa akin, lalo na kapag maigsi ang suot ko.
Sa tanda rin kasi ni Mang Lando, sa palagay ko, wala nang mali siya sa kanya iyon. Kaya nga may mga pagkakataon na habang gumagawa siya, ay nanonood ako. Baka sakaling matutunan ko ang ginawa niya at ako na lang ang gagawa kapag wala ang mister ko. At hindi ko na siya tatawagin, mahal, sabi ni na mami, dalaw naman tayo doon sa kanila. Nabitaw nila si baby. Kausap ko nga si mami sa telepono. Sabi ko kanya, hihintayin kita kung kailan ang uwi mo, para naman mga ilang araw tayo doon. Bukas punta tayo doon, kaya lang iiwan muna kita doon ng mga isang linggo. Pag uwi ko ulit kita balikan, sabi ng mister ko. Bakit naman? Balik na lang tayo ulit, sa pag-uwi mo, pagpapaliwanag ko sa mister ko. Kausap ko kasi si Mang Lando, pinapapalitan ko ang bubong ng bahay. Dalawa lang daw kasi silang gagawa, kaya mga ilang araw nila gagawin. Saka maalikabok at mainit, kapag naggawa na sila, baka naman magka-asthma si baby. Dagdag pa ni Esmael, tama nga naman, dapat bubong ang palitan dahil kahit nagpalit na ng kisame si Mang Lando, may tumutulo pa rin. Sige, dalhin ko na rin yung ibang damit na labahan ninyo ni baby, para doon ko nalabahan. Sabi ko sa mister ko, hi. Nako, salamat naman at nadalaw kayo dito. Miss ko na ang apo ko. Sabay kuha ng biyanan ko na babae sa anak ko. Si daddy po, tanong ni Esmael ayon, nag-ikot na naman dyan. Alam mo naman yun. Ang pagjaging na lang ang libangan, sasama sana ako. Kaya lang, hindi ko na talaga kaya. Nararamdaman ko na talaga ang pagtanda. Dagdag pa ng mommy ni Esmael. Alam mo mami, malakas pa kayo. Kayang-kaya ninyo iyan. Saka kung minsan wala ka magawa, punta ka sa bahay. Si Hilda lang naman doon, para ma-exercise ka naman. Sabi pa ng mister ko sa mami niya, habang kumakain kami, ibigay mo nga ang address ninyo. At kapag wala akong magawa ay pupuntahan ko kayo doon, mami, magpasabi ka na lang sa akin, o kaya tawagan mo ako, para i-book kita ng Grab, para hindi ka mahirapan. Wag na, aabalahin pa kita. Kayang-kaya ko pang mag-commute. Saka nandyan si daddy mo, magpapasama ako. Dagdag pa ng mami ni Esmael, nandito pala ang apo ko. Biglang salita ni daddy mula sa likuran namin, daddy, nagpapagawa kasi ako doon sa bahay. Kaya dito muna sila, mga isang linggo, habang hindi pa tapos, doon, mabuti naman kung ganon. Sagot ni daddy, habang napasulyap ito sa kinat na kangiti, tamang-tama, pinalinis ko na ang dati ninyong kwarto, at tinangal ko na ang mga ibang gamit, kaya maluwag na dyan kayo. Sabi pa ng daddy ni Esmael, sabay na binuhat ang dala namin. Malaking bag, papasok doon sa kwarto namin. Aalis ka na naman bukas, matulog na tayo ng maaga. Pag-aalok ko sa mister ko, nga, parang ang bilis ng araw. Kailangan ko talaga matulog ng maaga, kasi dapat alas 3 ng umaga ang makaalis na ako, sa sinabi ng mister ko. Para tuloy akong nawala ng pag-asa, pagkakataon na sana namin ngayon, kaya naglalambing ako sa mister ko. Kaya lang, nahiga na agad ito, at nag-set na ng alarm. Mag-aantay na naman ako ng isang linggo nito, sa pagbalik niya. Sabi ko sa sarili ko, sayamot ko, nagtalukbong ako ng kumot at natulog ng nakatalikod sa kanya. Makalipas nga ang isang linggo ay excited na ako sa pagbalik ng mister ko, at makakabalik na rin kami sa bahay naming nang tumawag ito. Kaya lang, mahal, hindi pa ako makakauwi, baka next week pa ulit. Hindi pwedeng wala ako dito. Saka nga pala, saglit ka doon sa bahay. May bibilhin raw kasi si Kuya Lando na materyales. Pakidalhan mo sila ng pera doon. Saka bayaran mo na rin ang labor nila ng isang linggo, sabi ni Esmael sa telepeno habang kausap ko. Naiinis man ako, hindi ko pinahalata. Sige, pupunta ako doon. Yun, sabay baba ko ng phone. Pagkatapos ay inayos ko na si baby sa higaan niya. Nahiga na rin ako, oh. Akala ko ba, hindi ka makakauwi ngayon? Tanong ko sa mister ko, nang biglang pumasok sa kwarto namin, isang umaga. Pinayagan ako umuwi muna saglit. Bukas ay babalik din ako, dagdag pa nito. Namimiss kasi kita, sabay lapit sa akin at yakap, dahil halos mag-iisang buwan din na hindi umuwi ang mister ko, kaya hinayaan ko lang siya sa kanyang ginagawa at ipinikit ko na lang ang aking mata.
upang maramdaman ko ng husto ang mga ginagawa niya, kaya lang nagtaka ako. Dahil parang iba ang galaw niya, malalim at malakas, at may puwersa. Kaya idinilat ko ang mga mata ko, at laking gulat ko sa aking nakita. Mang Lando, anong ginagawa mo? Sabay tulak ng dalawang kamay ko, pero hindi ito nagsalita, pero bigla akong napabalikwas, at tuluyan na akong nagising, napahimbing pala ang tulog ko. Wala naman palang Mang Lando, akala ko totoo, panaginip lang pala, sabi ko, mabuti na lang at umiyak ang anak ko, kaya bigla rin akong nagising, pagtingin ko sa orasan 5:00 na pala ng umaga, mahaba na pala ang pagkakatulog, tumayo ako. At naglakad-lakad sa kwarto, nag-iisip ako, bakit si Mang Lando ang pumasok sa isipan ko? Bakit ang matandang tubero? Hindi kaya may sakit yun, kaya nagpapahiwatig, o kaya may ibig sabihin, kaya napanaginipan ko si Mang Lando, tanong ko. Sa sarili ko, hindi bale, mamaya pupuntahan ko, para makita ko rin ang ginawa niyang repair sa bahay, at makabili na rin ng materyales, katumbas equals, Mami, iiwan ko muna si baby saglit, pupunta lang ako sa bahay namin. Mag-aabot lang ako ng pera doon, para sa materyales, sabay abot ko kay Mami ni Esmael ang anak namin, habang ang daddy niya ay nakaupo lang sa may sofa at nagbabasa ng dyaryo. Matapos na maibigay ko si baby, pumunta ako sa banyo. Maliligo muna ako, bago umalis, agad naman akong kumuha ng damit sa kwarto at dumiretso na ng banyo. Ang sarap talaga maligo kapag ang banyo ay maganda at malaki, kaya naman, wala akong alinlangan sa pagkuskus at pagsabon. Sakasanay na ako dito sa banyo ng mga magulang ni Esmael, pero nangangalahati pa lang ako sa pagsabon, parang pakiramdam ko, may nakatingin sa akin, pinagmasdan ko naman ang paligid, semento naman lahat, maliban sa kisame. Sa kasino naman ang titingin sa akin dito, kinabahan tuloy ako, naalala ko tuloy yung kwento ni Esmael, na may nagpaparamdam daw na multo sa banyo, sabi daw ng dating katulong nila, pero sa ilang taon ko naman dito, wala naman akong nakita. Ngayon lang ako nakaramdam, kaya binilisan ko na lang ang pagligo, pagkatapos ay sumakay na ako ng taxi, papunta sa bahay namin. Pagdating ko, ay agad ako na pumasok, dahil nakabukas ito, at alam ko na nasa loob si Mang Lando, pero pansin ko, tahimik at parang walang gumagawa. 10:00 na ng umaga, ibig sabihin, hindi pa sila nag-umpisa, samantalang ang bayad ko sa kanila ay arawan, kaya siguro ang tagal matapos, dahil kapag wala ang may-ari ay hindi rin sila gumagawa, pag-iisip ko, kaya nag-ikot pa ako sa bahay, pero hindi ko sila nakita. Pero nang dumako ako sa may likod, sa may ginagawang bagong banyo namin, may parang narinig ako na, parang ungol, na hindi ko maintindihan, natakot ako, kaya dahan-dahan ako sumilip, iniisip ko kasi ay baka may aso na nakapasok, o anumang hayop, pero may nakita akong isang tao na nakaupo sa silya. Wala itong damit na pang itaas, at bakit hawak nito ang picture frame na nakasabit sa dingding namin? Larawan ko yun, noong nasa swimming pool ako, at naka 2-piece. Hawak ito ng lalaki, na tila ba tinitingnan maigi, kaya lumapit pa ako, at nagulat ako sa nakita ko. Si Mang Lando, pinagmamasdan ang picture ko, titig na titig ito, at tila ba may ginagawa, pero hindi ko makita. Maliit kasi ang butas na nasisilipan ko. Mang Lando, akala ko pa naman ay matanda ka na, kaya naman okay lang sa akin, na napapatingin ka sa akin. Kinakabahan ako sa posibleng mangyari, dahil dalawa lang kami ni Mang Lando sa bahay, at kung tama ang nasa isip ko, baka kung ano ang gawin ni Mang Lando sa akin, baka magkatotoo na ang panaginip ko sa kanya, sabi ko pa sa aking sarili habang nakakubli sa isang gilid. Pero bakit ako magpapatalo? Ako ang may-ari ng bahay. Ako ang may karapatan ako dito, kaya walang sinuman ang pwede gumawa ng kabastusan dito. Kaya naman umikot ako, at doon sa may pinto na ginagawa para sa bagong banyo, ay binulag ako ang tubero, Mang Lando. Anong ginagawa mo? Pasigaw ko na tanong. Sa gulat ni Mang Lando, napatayo ito sa upuan, at hindi makapagsalita. Pawis na pawis din ito. Bakit hawak mo ang picture ko?
Mabilis na tanong ko kay Mang Lando. Hilda, sorry, pasensya na. Hindi ko sinadya. Nagulat ko na pagpapaliwanag ni Mang Lando. Nahulog ko kasi ito habang nagpupukpok ako sa dingding, nakalas ang frame, saka natanggal sa pagkakadikit. Medyo nasira din ang gilid, kaya ito dinidikitan ko ng rugby at inaayos kong mabuti. Patuloy na paliwanag ni Mang Lando. Habang ipinapakita sa akin ang frame, parang nahiya tuloy ako dahil sa pasigaw ko tanong, pasensya na ka na Mang Lando. Nabigla lang ako. Akala ko kasi hindi ko na lang tinuloy ang sasabihin, baka isipan ng tubero. Ang sama ng iniisip ko sa kanya. Okay lang yan, Mang Lando, nakakabili naman ng frame yan, mura lang yan. Sabay na lumakad ako palayo kay Mang Lando, saka nag-iisip, bakit ba ang dumi ng nasa isip ko? Natatawa tuloy ako sa sarili ko. Habang papunta ako sa kwarto namin para magbilang ako doon ng pera na ibibigay ko kay Mang Lando, matapos ko na maipaliwanag ko kay Mang Lando ang bili ng mister ko at sa kasama nito na gumagawa, bumalik na rin ako sa bahay ng biyanan ko. Pero pagdating ko tahimik, pero naka-open ang pinto, kaya pumunta ako sa kwarto dahil sa isip ko ay nandoon sina mami at baby. Pero pagpasok ko wala sila, kaya bumalik ako sa sala. Hilda, nakabalik ka na pala, kanina ka pa ba? Tanong ng daddy ni Esmael na ikinagulat ko dahil sa biglang pagsulpot nito. Daddy, kararating ko lang. Sina mami? Tanong ko, nag-grocery, ibibili raw ng gatas ang apo ko. Sabi ko nga wag na isama. Mapilit si memi mo, para daw maipasyal na rin ang apo ko. Sabi pa ng daddy ni Esmael habang nakatingin ito sa akin. Kaya naman pumunta agad ako ng kwarto. Naisip ko kasi, kaming dalawa lang ng biyanan ko dito, pero nang tatalikod na ako. Ay Hilda, 2 linggo na hindi umuuwi ang asawa mo, at baka abutin pa ng 1 buwan yun. Hindi mo ba namimiss? Tanong ni daddy. Namimiss ko rin po dad. Nauutal na sagot ko, sabay pasok ko sa kwarto, pero magpahabol pa ito ng salita. Kapag may kailangan ka, nandito lang ako, wag ka mahiya, ha, 2 lang tayo dito, sabi pa ng biyanan ko. Kasalanan mo ito Esmael, sabi ko sa sarili ko, sana lang kasi hindi mo ako iniiwan dito sa bahay ninyo, bulong ko sa sarili ko, habang nagpapalit ako ng damit, maalikabok kasi doon sa bahay, na pinagawa namin, saka iniisip ko. Baka dumating na ang anak ko, at tiyak, yayakap sa akin agad yun. Pansamanatala muna akong humiga, at nagmuni-muni, pumapasok pa rin kasi sa akin, ang panaginip ko kay Mang Lando, at ang nakita ko sa bahay na ginagawa ni Mang Lando. Parang magkakadugtong. Sabi ko, at bakit yun na lang lagi ang pumapasok sa isip ko? Kailangan ko talaga libangin ang sarili ko, bago pa ako magkamali ng desisyon, kaya nakita ko ang mga labahan na damit ni baby na galing pa sa bahay namin. Kaya naisipan ko na kusutan muna ang mga ito pagdating ko doon sa mailikod ng bahay, kung saan nakalagay ang washing machine ay nakita ko ang mga nakatambak na labahin ni mami at ang iba ay nasa loob ng washing machine na hindi pa nalalabhan, kaya tinanggal ko ito, pero mabigat pala dahil cover pala ng sofa at isa pa, basa na ito, kaya lalong bumigat, pilit ko na iniisa-isa. Pero mahirapan ako, at halos yakapin ko na ang mga labahan. Kaya naman nabasa na ang aking damit ng may sabon, mukhang binabad ata yung labahin, at medyo may amoy na ito, kaya lumipat sa suot ko na damit, kaya nang makita ko ang hose na patuloy na tumutulo, ay itinutok ko sa katawan ko, para mabanlawan ang nabasa ko na damit. Pero nang matapos ako, at paandarin ko na ang washing machine, nagulat ako sa kuryente na dumaloy sa mga kamay at braso ko. Sa gulat ko, at napatili ako, at napaupo sa lapag. Daddy, daddy, tawag ko. Agad ko naman narinig ang mga hakbang ni daddy na palapit. Anong nangyari? Pagtatakang tanong ni daddy. Sabay na tinulungan ako na patayuin. Naramdaman ko talaga ang kuryente sa braso ko. Kaya hindi ko magalaw, dad. May ground ang washing machine, sabay turo ko kay daddy. Agad naman hinawakan nito ni daddy, at maging siya, ay nagulat sa lakas ng kuryente, kaya agad itong tinanggal sa pagkakasaksak ni daddy. Mukhang nabasa ang saksakan, sabi daddy, habang ako ay nakaupo na sa may silya. Okay ka lang ba?
Tanong sa akin ni Daddy. Okay lang po, nagulat lang talaga ako. Sabi ko naman kasi sa'yo, natawagin mo ako kapag may kailangan ka. Halika na, hayaan mo na lang yan, labahin, may pinapunta kaming labadera dito tuwing Biyernes. Sabi pa ni Daddy, hindi ka ba nasugatan? Tanong ulit ni Daddy, sabay tingin sa mga kamay ko, at iniwan ko sa Daddy doon, kung ano-ano na naman ang pumapasok sa isipan ko, habang naglalakad ako papunta ng kwarto. Para magpalit ng damit, pero pakiramdam ko, may nakatingin sa akin. Kaya bumalik ako sa may pinto. Daddy, anong ginagawa mo? Sabi ko nang nakita ko na nasa may pinto at nagulat ito nang makita ako nang ibukas ko ang pinto. Hilda, alam mo naman na matanda na ang mami mo. Baka naman, sabi ni Daddy. Pero natigilan ito at hindi na natapos ang sasabihin ng, Daddy, dito na kami ng apo mo. May binili ako na pasalubong sayo. Sigaw ni Mami, narinig ko. Parang bigla akong natauhan si Daddy at agad na lumabas ng kwarto sabay sara nito ng pinto. O bakit? Parang nagulat ka at pawis na pawis ka. Pagtatakang tanong ni Mami kay Daddy na naririnig ko. Sa labas, si Hinda kasi nakuryente doon sa washing machine. Kaya nang tinulungan ko, kahit ako, na-ground din, pautal-utal na paliwanag ni Daddy. Sorry, hindi ko pala nasabi sa inyo, nasira. Yan, siguro may ngumatngat yata sa wire, kaya ngayon, labahan ay naiwan doon sa loob. Hindi ko na pinatapos kay Ate Perla ang mga labahan, ipapaayos ko muna, paliwanag naman ni Memi. Matapos ko makapagbihis ay, lumabas na rin ako ng kwarto. Hilda, kumusta ka naman? Nasaktan ka ba? Sabay na hinawakan din ang kamay ko, kung saan ko sinabi na dumaloy ang kuryente. Okay lang po, Mami, nag-ground lang ako, kaya lang medyo malakas. Simula nga nang mangyari iyon na parang laging pagsunod sa akin ng Daddy ni Esmael, umiwas na ako palagi. Hindi ko naman masabi kay Esmael, dahil baka pag-awayan pa nilang mag-ama, magaling talaga gumawa itong si Kuya Lando, pulido, saka maayos. Sabi ng mister ko, matapos na bumalik kami, pero hindi pa tapos ang ilang bahagi ng banyo na pinapagawa namin. Kaya habang nandoon ang mister ko, tinungan nito si Mang Lando sa paggawa. Esmael, hayaan mo na si Mang Lando dyan, hindi naman minamadali yan, meron naman tayo, ginagamit pa na banyo. Sayang naman, kasi ang araw, sana saving na natin, pangbayad pa natin sa libor. Dagdag pa ng mister ko, wag na, magpahinga ka na lang. Sayang naman ang bakasyon mo dito, sabi ko sa mister ko. Saka nagbigay pala si Daddy ng pera sa akin, idagdag daw natin sa pagpapagawa. Sabi ko kay Esmael, napatingin naman si Esmael sa akin, bakit magbibigay ng pera si Daddy? Kuripot yun. Si Memi pa, maniniwala ako, sabi ni Esmael sa akin, hindi ko alam, baka may sobra silang pera. After kasi na makita ko si Daddy doon sa may pinto, binigyan ako ng pera. Ayaw ko nga tanggapin, pero sabi niya, dagdag daw sa pagpagawa ng bahay namin ang kondisyon lang niya, ay huwag na lang akong maingay, lalo na kay Mami, tinanggap ko na lang din, sakto pa naman, nagigipit na kami, dahil malaki na ang nagastos namin sa labor at repair ng bahay. Kapag natapos na ang project ko sa Bataan, may bago sa akin inaalok, dito lang sa Makati, kaya kukunin ko agad yun, uwian na ako araw-araw. Mabuti naman kung ganon at hindi na kami ni Baby lang ang tao sa bahay na ito. Saka, para nakikita ka ni Baby habang lumaki siya, sabay para sabay natin nagagabayan at hindi na rin ako makapunta sa bahay nila. Pero si Mang Lando, madalas din sa bahay, gumagawa pa rin ito at madalas kakwentuhan ko. Hanggang sa kahit ang personal na problema ko at yung tungkol kay Daddy ay nabanggit kay Mang Lando. Hindi talagang malayong mangyari yan dahil madalas wala si Sir. Saka iba kasi ang ganda mo, sabi ni Mang Lando, na bakit sa dami nang nagsabi na maganda ako. Kay Mang Lando ko naramdaman na totoo ang sabi niya. Kaya lihim akong humahanga sa kakayahan ni Mang Lando. Hindi lang sa trabaho, maging sa problema ko, ay matyaga siyang nakikinig hanggang sa Mang Lando.